Mulat na mata si Bunso ang bumungad sa kama. At sabay na babangon, magkukulitan pa nga yan. Sabay tiklop na higaan, minsan pa nga ay sabay kaming naliligo. Kakain ng sabay at magsisipilyo sa umaga. Magbibihis at mag-aasikaso para pumasok. Ito nga pala ang bunso kong kapatid, si Chella. Maaga na kaming nangulila. Si mama ay nasa abroad, habang si tatay ayun sa makabilang bahay. Halos araw-araw kami lang ang magkasama. Buhay ng isa ay buhay na rin ng isa. Parehas namin kinahiligan ang pag-aaral para masuklian ng paghihirap ng aming mama. Dito kami masaya. Pagdating sa bahay, tuturuan ko siya mag-aral bilang ate dahil responsibilidad ko siya. Oo, true yan. Uy! Saidi! Uy, Saidi. Look na ba? Tara, ayusin mo na. Uy, gagi, di ako nagpapalala. Oo, isa na yun. Okay, di mo naman, bili na. Ihip buga. Halos araw-araw kong naamoy ang usok at amoy niya. Kaya wala naman sigurong masama kung susubukan. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Mga unang araw pa isa-isa. Sumunod na linggo ay nagiging 5. Masaya ako dito at maganda pa rito ay walang kibo si Chella na para bang okay siya sa ginagawa ko. Kaya kampante akong tama ang ginagawa ko. Nang sumikat ng isang araw, ang pagtulog ng mahimbing, di ko na malayang si Chella ang magiging dahilan ng pagkising ko dahil hindi siya makahinga. Sa umagang iyon, pinapunta ko ang aking tiya na isang doktora. Tinanong niya ako kung nagsisigarilyo pa ako. Sabi ko, opo tiya, pero hindi naman umiimik si Chella tuwing ako ay nagsisigarilyo. Tugon niya, hindi lahat ng pananahimik ay pagsang-ayon. Minsan, pamamaalam.